DZBB. Edwin Ligado, magandang umaga. Ay, nasa linya po natin, Miss Gina Aizon, head ng San Jose del Monte City, DRRMO, Bulacan. Miss Aizon, magandang umaga po. Hello. Hello. Hello sir, magandang umaga po sa inyong lahat. Opo. At magandang umaga po Sir Mel. Opo. Ang una kong tatanungin, kukumustahin yung po munang mga nandun sa ospital. Kumusta po sila? Ilan po yung mga nasa ospital po ngayon, Miss Gina? Ngayon po sa out of 55, 4 po yung ating sinusubaybayan na nakakonfine po sa mga private hospital po ng lungsod ng San Jose del Monte. Sir. Ilan nga po lahat sa kabuuan po? 55 po yung 55. injured natin at may isa po tayong namatay. Isa po ang namatay, Sus Mariosep po. Mga kapuso, ito pong ating pinag-uusapan ay tungkol po doon sa nagiba na second floor ng isang St. Peter the Apostle Church sa Tungkong Mangga sa San Jose del Monte City, Bulacan kahapon as Wednesday pa naman. So, teka po, yung isa pong namatay, ano na po ang tulong po na naibigay po natin sa pamilya, Miss Gina? Apo, yung isa pong namatay ay sinagot po natin yung kanyang hospital bill at saka po yung sa yung funeral service and pagpapalibing. Katuwang po yung Diocese ng Malolos. Opo. Nadala pa pala sa ospital po. 80 years old po, no? 80 years old, sir. Nadala pa po siya ng ospital ng around before 8 a.m. Tapos bumigay lamang po siya ng mga around 12:55 or mag-aalauna po ng hapon. Opo, Sus Mariosep. Teka, ano po ang initial na resulta po ng investigasyon? Ang sinasabi po sa balita ay dahil inanay yung kahoy na sahig, second floor. Opo. Opo, yes sir. Actually, doon lang din po napagtanto nga po kahit ng Kura Paroko na inaanay na po pala yung second floor na yun kasi nung bumagsak lang po, tsaka nakita na may mga anay na po pala yung istruktura ng mezzanine ng simbahan. Kaya po sinubject na po yung buong second floor na yon na i-repair kasi nga po lahat po yan ay made of wood. Opo. Kaya lahat yung tiyak na inaanay na rin. Kaya isa subject for repair na po yung mezzanine po ng simbahan. Yun po yung huling pakikipagpanayam namin sa church worker po ng Meron pa bahagi ng second floor na kahoy na hindi po nagiba. Opo. Portion lamang po yung nagiba, sir. Yung ba yung tinitigilan, pinoposisyonan po ng mga ng koro, Miss Gina? Hindi naman sir kasi may yung mga churchgoer po inoccupy din po yung mezzanine area po dahil nga po medyo dumagsa po yung parishioner dahil nga po Ash Wednesday. So pati po yung space ng mezzanine ay naokupahan po ng ating mga parishioner po. Di naman ito lumang simbahan, di naman ito yung simbahan bato. Kahoy nga po, 1994 pala ito na maitayo, Miss Gina. No? Yes sir, opo, nasa 30 years na rin po siyang naitatayo. Hindi ba na-inspection po ito paminsan-minsan? Man lang? Hindi pa po nakapagsagawa ng inspection or ano po doon. Kasi nakikita nga po na yung labas maayos. Malinis. Opo. Kaya hindi po, nagkabiglaan na nga lang din po nung bumagsak na po yung mezzanine area. Nakita po na kahoy ito at medyo inaanay na po. Yung pala, gano'n talaga kanay. Hindi mo malalaman na meron na palang kumakain ng kahoy doon sa ilalim. Yes, sir. Pero makinis pa yung ibabaw. Opo, ganun nga po yung nangyari. Kaya saka po, kumbaga parang first time po ito na nangyari sa San Jose del Monte. At yung mga Kura Paroko naman po ay come and go din po iyan sa bawat simbahan. So ang nakikita lang po nila yung malinis, maayos na labas ng istruktura pero yung pinakaloob po pala. Hindi nagkabiglaan na nga lang po nung bumagsak na nakita nila na may mga anay na po. So tayo po ay nasa panahon ng Kwaresma. Ito po Lenten season na po ngayon eh. Importante po ito para sa lahat po ng mga simbahang Katoliko. Paano po ang mga pagmimisa? Paano po ang ating mga selebrasyon dyan sa St. Peter the Apostle Church? Apo, hindi ko pa sir alam kung ano po yung naging desisyon kahapon dahil pumunta po rito ang obispo ng Malolos. Pero yun po, bago po kami naghiwa-hiwalay ng mga bandang tanghali, ang banggit po ng parish priest ay tuloy pa rin po ang misa dahil po yung pinaka-istruktura naman ng simbahan, sir, ay bato at matibay. Yun nga lang po, yung binild na mezzanine ay yun lang po yung nagka-problema. Kaya yung second floor lang na po na yun ang hindi ipapagamit. Opo. Pero yung pinaka-ground po niya
ay patuloy pa rin po na maaaring gamitin. So tuloy po ang misa? Tuloy ang mga Opo, pagmimisa? yun po yung huling Opo. banggit po nila sa amin. Pero yun nga po, nung dumalaw po si Obispo kahapon, hindi ko na po na-monitor kung ano po yung naging desisyon, kung totally po bang i-close. Ngayon po, makikibalita po kami. Pero kahapon po, yung bago kami naghiwa-hiwalay, Opo. tuloy pa rin daw po ang misa sa St. Peter po. Opo. Salamat po, Miss Gina, sa impormasyon. Yes, sir. Ingat po kayo Opo, dyan. maraming salamat din po. Opo, si Miss Gina Aizon, San Jose del Monte City Disaster Residential and Management Officer.